kami ito. Amen? Yung iba hindi rin po alam. So sa mga hindi nakakaalam, ituturo po natin ito. 7 ways to praise. Hallelujah. May 7 palang ways o pamamaraan paano po tayo magpupuri sa ating Diyos. Amen? Ngayon sa kabilang mundo ng ating lugar, sa bandang Maynila, may isang celebration doon. Way of praising nila, way of worship nila doon. Ang daming replika ng Diyos doon. Replika ng Diyos. So, sineselebrate po nila ngayon yun. No po? Kaya siguradong ang Plaza Miranda ay punong-puno na naman. Alam na kagad kung ano yung tinutukoy ko. Hindi lang sa Plaza Miranda. Hindi lang sa Plaza Miranda. So punong-puno sa kabilang mundo ng ating pong lugar. So yun po yung way of worship nila, way of praise nila kay Lord. No po? So kagaya ng sasabihin ko, kung yun po yung way nila at iba po yung way nyo po, wag nyo na lang pong pagalitan. Walang basagan ng trip. No po? Kung yun po yung trip nila, wala tayong magagawa doon. Ang magagawa lang po natin doon ay may pag-pray na walang masaktan, walang mamatay, no po? Dahil marami po ang namamatay doon no po? So taon-taon, kapag sineselebrate yung piyesta na yun, maraming nalalaglag sa kanal. Ayun, nadadaganan. Yun nga. So panata daw. But anyway, so wala pong basagan ng trip. Trip po nila yun. Now, dito po tayo. In Hebrew root for praise, no po, is all our physical action. Tingnan niyo po ang Hebrew word daw po ng praise, ito daw po ay composed ng ating pong physical na pagkilos. Are you there? Tingin po kayo sa akin saglit. All our physical action, words for our bodies. Tingnan mo po yung katabi nyo. Tingnan nyo mula ulo hanggang paa. Ay, ang tawag po dyan ay katawan. Hindi po mula ulo mukhang paa, hindi. Mula ulo hanggang paa. Ayan. So, ang tawag po dyan ay katawan. No po? So, words for our bodies. Ano-ano po yun? Clapping? Singing? Di ako magsasawang purihin ka. Alam niyo po yung kantang to? Buong puso't lakas, minamahal kita. Sabay. Aking aawitin, pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Ayan, singing. No, dancing. Ay, ba ako magsayo pagdating sa praise and worship? Ganyan-ganyan lang po ako Sayawan ko Yung iba naman, wala talaga, poker face lang rin. Pabebe kay Lord sa praise and worship. Anyway. So, dancing, shouting, Jesus! Yan, Kaya, medyo, ayun lang binawasan ko sa aking sarili. Yung sigaw na kasi, may reklamo doon. So, shouting, yung si Jesus, sigaw ka na sigaw, Jesus! Pinupuri ka namin, O Lord. Yun. And then, kneeling, luluhod ka, then taking lap running. Ano po? So, ito po yung ating pong Hebrew word o Hebrew root, ano po? For praise. Ano po? Number 1. Excited na po? 7 ways how to praise the Lord. 7 ways to praise. Number 1 is barak. Sabihin nyo, barak. Hindi po ito B-A-R-A-C-K na Barack Obama. Hindi po, no? Ang barak pong ito is B-A-R-A-K. No po? Barak. No, barak. Ang meaning po ng barak, no po, hindi po barang. Ang barang po, kinukulam, no po? Barak. Ang meaning po ng barak is to kneel down, to bless God as an act of adoration. Luluhod ka po sa harapan ng Panginoon at sasabihin mo, Lord God, napakatindi ng iyong pag-ibig. Napakatindi ng iyong pagmamahal.
Pinupuri ka namin, O Diyos. Amen? That's barak. Number 1. Pastor, kailangan pa ba talaga natin gawin yan? Yes. Yung po kasi yung ways. Amen? Pastor, may arthritis ako Hindi ko kayang lumuhod. The more na yung bagay ay ginagawa mo sa Panginoon, I believe in Jesus' mighty name, God will heal you. Amen? Believe ako dun sa mga kapatid natin sa sa kabilang mundo No? Mula doon sa pintuan hanggang sa altar, pupunta yan na nakaluhod. Amen? Ang problema, meron siyang pinagdadaanan physically. Amen? I remember yung babae po in Mark chapter 15, I think, or Mark chapter 5, yung isang babae na 18 taon nang dinurugo. Amen? Naalala niyo po ito? Tapos pumunta kay Jesus at wala na siyang kakayanan. So ang kaya niya lang gawin is gumapang papunta kay Jesus. Mark chapter 5. No po, pagkatapos ng kwento ni Bartimaeus. So etong babae na ito, nabalitaan niya, narinig niya na si Jesus na doon sa isang place. Pupunta si Jesus doon sa lugar nila, sa barangay nila. And then nung narinig niya, sabi niya, pupunta ko doon. Kaya lang 18 years na siyang dinurugo. So, anong i-expect mo? Kaya ang faith niya, according to her, ang gusto niyang mahawakan, yung laylayan na lang ng damit ni Jesus. Amen. So, imagine. So, etong taong to, may karamdaman. So, mga kapatid, wag po natin gagawing dahilan ang ating pong nararamdaman. That's why hindi po tayo makaluhod sa Panginoon. Amen? Lalo't alam mo sa sarili mo na yung pagluluhuran mo, no po, is siya yung source of everything. Siya yung source ng healing. Amen? Wag kang mag-focus sa healing, mag-focus ka sa healer. Amen? Wag kang mag-focus sa blessing, mag-focus ka sa blesser. Are you there? Amen? Napakasarap kaya na habang ginagawa mo yung part mo, Lord, ito yung faith ko, kahit na ito yung nararamdaman ko, Lord, ito yung part ko gagawin ko sa iyo para lang mabigyan kita ng papuri. Luludo ko sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. This is my act of worship, Lord. Amen? Amen? Huwag tayong matakot din sa ating katabi. That's why hindi natin magawa minsan. Awkward. Ayokong lumuhod. Kasi, siya lumuluhod. Mga ganong bagay. Amen? Or wag tayong maging skeptic na yung iba ginagawa yun tapos tayo, hindi, ito lang yung way ko ng worship wala akong pakialam sa inyo dito ko pinupuri si Lord sa ganitong act ng kung paano kung ganito lang ako magpuri ganito na talaga yung best ko. Di ako magsasawang purihin ka, no? Buong puso't lakas, no? Ganun na lang. Amen? Lagi kong paulit-ulit, ito, inspirasyon ko po siya Inspirasyon ko po pagdating sa worship, no? Kaya nga po, ang ganda nung unang awitin, ni Rachel. Title nun, yung kay Darling Sheik. In Jesus' name. Diba? Na-create po yung song na yon kasi nga merong cancer si Darling Sheik. So, gumawa siya ng kanta na sa pangalan ni Jesus. Itong mga karamdaman na to, lahat ng gawa ng kaaway sa buhay natin, walang kakayanan. In Jesus' name. Amen? So, inspirasyon ko siya kasi meron siyang sinasabi lagi. Sa tuwing tatayo at gagawin niya yung paglilingkod sa Panginoon, sinasabi niya lagi, Lord, this is my last worship. Amen. Lord, this is my last song. This is my last worship, O God. Then I realized, bakit niya sinasabing, this is my last worship, this is my last song, this is my last preaching. Bukas, hindi ko na magagawa. Sa makalawa, hindi ko na magagawa. Kasi hindi natin alam. Amen.
Sino dito alam, buhay pa siya bukas? Ang husay mo. Walang nakakaalam. Amen? Hindi po natin hawak ang ating buhay. That's why, Darling Sheik, according sa kanyang preaching, sa tuwing tatayo siya, sinasabi niya, Lord, this is my last worship for you. So kapag huli mo na nga naman, best yung ibibigay mo. Amen? Lahat ng class tuhod gagawin mo na. Talagang, kung dumapa ka, dadapa ka, lahat ng klaseng talsik ng laway gagawin, wala ka nang pakialam. Amen? Hindi mo napapakialaman katabi mo, masundot mo man ang ilong niya pagtaas ng kamay mo. Nararanasan ko kasi lagi No, katabi ko, biglang may tataas na kami na gano'n, shoot talaga Kaya yung ilong ko, pasensya na, ganyan Amen? Talagang kung hindi uso, pag gano'n. Sino naranasan na? Nadigwasan ng katabi niya pagdating sa praise and worship. Diba ang sakit? Diba? Amen? Lalo't-lalo na, praise and worship. Yung iba, puspos. Nasasampal, hoy! Ano ba? Hindi lang ikaw nandito. Mga ganon, di ba? Amen? Kaya iba, conservative na lang. Ganyan-ganyan na lang. Okay na yan. Enjoy ko naman. Amen. Ang sarap-sarap kaya magpuri sa ating Panginoon. Wag lang yung tipong harutan na, iba na yon. Nagaganyanan na. Shhh. Yan, may mga gumagawa niyan na nagbabanggaan ng puwet, nagtutulakan. Iba na yon. Iba na yun. Hindi na pagpupuri yun. No po? Islaman na yun. Amen. So to give God His place by saluting Him talagang, woo! Totally honor. Amen. Sino po dito merong background sa military? Taas ang kamay. Sa military. Diba pag may general na, kaya may mataas na posisyon, dadaan sa harap mo, kailangan, stand straight ka, stomach in, kapag malaki ang tiyan. Talaga namang, talagang kailangan, ka. Amen? So, kapag si Lord, alam mo, dahan dyan, alam mo, paparating na, give your best worship. Amen? Wag kang manghihinayang. Lumaglag man ang pustiso mo, walang problema. Wala nga pampagawa, pastor. Lumaglag man yan, or ano man ang maalis sa'yo. Amen. Si Haring David, undignified worship. According sa paliwanag ng Bible, ang pagpupuri ni Haring David is undignified. You know the word undignified? Pag sinabing dignified, parang hindi pwedeng matumba. Pero pag undignified, di ba? Parang nagwawala-wala. Parang si Miss Andrea. Pag unang ko talaga sa kanya, dignified. Talagang, pag makikita mo siya, dignified, di ba? Pero pag mag-aaan na yan, parang, amen? Ikaw, hindi babae. Amen? Pero hindi, ginagawa niya para kay Lord. Ganun talaga Amen? Amen? Hallelujah! So when saan po natin makikita to? Psalms 95 verse 6. Come, let us worship and bow down, let us kneel, means barak, before the Lord our Maker. Sino po dito laging lumuluhod sa Panginoon? Yan, lumuluhod ka, tapos nagpupuri ka sa Panginoon. Sinasabi mo sa Kanya, Lord, maraming salamat. That is the first one, the barak. Number 2, yada. Sabi mo, yada. Y-A-D-A-H. Yada. Yada. Yada.
Y-A-D-A-H. Ito naman, the extended hand, tingnan niyo po to throw out the hand, therefore to worship with extended hand. According po kay Lexicon, no, opposite is to bermuan, the wringing of hands. Yung pa, tipong arms wide open. Sino po dito mahilig magtaas ng kamay sa Panginoon? Habang praise and worship, lagi ka nakataas ng kamay. Yan, yung mga takot magtaas ng kamay, sigurado may pinagdadaan ng matindi yan. Sa kanyang bandang baba ng kamay. Kasi tamad magtaas ng kamay. Or kaya baka may kulani. Amen. Ang sarap, tignan niyo po, number 1, barak means kailangan mo lumuhod. Number 2, taas ka ng kamay. I like yung aking pong first experience ng praise and worship. Napapatingkayad ako. Yung parang may gusto akong abutin. Ine-extend mo talaga. Amen. Sino yung nakakaranas ng ganito? Parang napapatingkayad ka, tapos gusto mo mag-praise talagang, Lord God, gusto mo abutin. Amen. Ito naman yung uri ng pagsamba na kailangan wag kang mahiya sa katabi mo. Wag mo pansinin yung katabi mo. Hayaan mo lang siya. Etong pagsambang ito ay sa'yo lang. Amen. Pagdating sa langit, walang pakialamanan. Pagdating sa langit, yun lang ang gagawin mo, magsamba. Are you there? Sabi sa Psalms, pag naandun ka, grabe. Puro pagsamba lang ang gagawin mo. Amen? Wala nang lungkot. Di ka na nga naman magtatrabaho. Kung dito, hindi mo pa pinapractice yan. Pagdating mo doon, insunente ka. Inosente. Insunente. Inosente ka. Sabi nga ng awitin ni Rico Blanco, inosente lang ang nagtataka. Alam mo yung kantang yan, Brad? Inosente lang ang nagtataka. Hoy! Inosente lang. Di ba? Inosente lang ang nagtataka. Mamaya magtataka ka doon, ay ganito pala dito. Amen. Ang sarap magtaas ng kamay sa Panginoon habang nagpupuri. Arms wide open. Lagi ka, Lord God, pinupuri ka namin, O Diyos. Kung ngayon hindi mo kayang gawin yan, pagpraktisan mo. Amen? So, yada, the extended hand, to throw out the hand, therefore, to worship with extended hand. Ano po? So, ang scripture po, tingnan niyo po implied from scripture, to thank and praise with uplifted hands for what He's already done and for who He is. Ginagawa mo yung pagtaas ng kamay sa iyong pagsamba dahil may ginawa ang Diyos sa iyong buhay. At dahil alam mo na dapat mo siyang sambahin. Ang tanong, sino po dito may ginagawa si Lord sa buhay niya? Ako, ang hina. Amen. Yan, yung pagiging mahina ng amen na yan, mababangga natin yan. Mababangga natin yan. 7 ways how to praise the Lord. Amen? So kung ikaw, tignan mo alam mo na may ginawa si Lord, talaga namang ikaw, magtataas ka ng kamay talaga sa Kanya. Amen? Sabi ni Darling Sheck uli, kung gaano daw kalaki ang pagsamba mo, ganon din kalaki ang Diyos na sinasamba mo. Kaya kung ganyan lang ang taas ng kamay mo, ganyan lang din kaliit si Lord. Yan yung liit ng Diyos na sinasamba mo. Are you there? Di ba? Tipid na tipid. Kaya kung ito lang ang palakpak mo, yan din yung laki ng Diyos na pinapalakpakan mo. Kaya sabi ni Darling Sheck, kung gaano kalaki ang Diyos, ganun mo siya kalaking sambahin. Amen? Sambahin mo siya open wide. Are you there? Pastor, madadali ko yung katabi ko Kaya nga usually, ginagawa po nila, kapag masikip na sa mismong
pwesto ng upuan, pumupunta sa gitna. Doon nagpupuri sa Panginoon. Are you there? Pumupunta, naghahanap ng pwesto na kung saan siya makakakilos ng maayos. Kaya ayoko ng gitna nasa gitna, lagi nasa gitna. Yung gitnaan ng upuan. Ang hirap kumilos Kaya gusto ko, lagi ko nandito sa may gilid, nandito sa may, o kaya sa unahan. Di po ba? Kasi bakit? Kapag nandito ka sa may gilid, tabing daan, sa gitna, pwede kang umakbang palabas, doon kang ngayon magwawawala. Amen. Tataas mo kamay mo, wala kang madadali. Amen. Hindi, kung lahat naman tayo nakataas ang kamay, may madadali ka ba? Kahit nandiyan ka sa gitna? I don't think so. Amen. So, itaas po natin ang ating kamay. No po? Magtaas tayo ng kamay dahil alam po natin may ginawa si Lord. Ito po matindi. Number 3. Toda. Sabi mo, Toda. Toda. No po? This is more specific than yada. Ang Toda po, no po, same word din po ng yada, extended of your hand sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya lang, ang Toda po, mas extreme sa yada. Kanina, parehas lang din po pagtataas ng kamay. Kaya lang, ang Toda po, tingnan nyo po ang Toda ay pagtataas ng kamay sa Panginoon, gayong alam mong wala pa siyang ginagawa. Nagpupuri ka sa Diyos nang hindi mo pa nararanasan siya. Extreme. Are you there? Unlike yung yada, nagpuri ka kasi nararanasan mo siya, tapos kilala mo siya. Yung Toda naman, nagpupuri ka, hindi mo siya nararanasan. Iba yun. Amen? Mas extreme po siya kaysa doon sa una. Yung Lord, kung sino ka man, pinupuri kita. Are you there? Marami sa istorya sa Bible niyan na hindi kilala ang Diyos, pero pinuri nila ang Diyos. Ang Diyos ng Israel. I forgot the name nung yung lumapit sa mga tiktik ni Joshua para hindi patayin yung kanyang lahi. Sabi ni Joshua, iniutos niya, ilaylay mo na lang yung tela doon sa may bintana. Naalala niyo po yon? Nung tinuwid nila yung Wall of Jericho. No po, nung nagkaroon ng pagdi-destroy doon. And then, nung nandun na sila, merong isang tumulong sa kanila na hindi Israelita. Mga kapatid, isinama po yung pangalan nun sa lahi ng Israel. Imagine, yun yung tumulong kila Joshua para mapasok nila ng mas mabilis. Nagpuri yun kay Lord nang hindi niya kilala ang Diyos na pinupuri ng Israel. Ang alam niya lang, makapangyarihan yung Diyos nila, o edi, ano ko sa Diyos nila? Are you there? Amen. Di ba parang napakaano sa patin, sinasabi ng iba na napakabuti ng Panginoon, tapos ikaw hindi mo nararanasan yung kabutihan ng Diyos, and then magpupuri ka sa Kanya, parang ang ano ng feeling? Extreme. But, yan yung isa sa ways. Now, kaya mo bang purihin ng Diyos kahit hindi mo siya nararanasan? I hope and I pray na kaya natin gawin yan. Amen? Kasi kapag hindi mo nararanasan, in short, nandun ka sa season ng buhay mo na talagang ang bigat ng sitwasyon. Ang tanong, makikita ka pa kaya sa church? At nang biglang ang tingin nila sa akin, ay biglang lumalim. Di ba minsan nandyan nagkakaroon ng suffering? Hindi mo magawang magpuri sa Panginoon. Why? Kasi nga hindi mo nararanasan ng Diyos. That's why, nanlalamig ka, umaalis ka, hindi ka na umattend ng church. Kaya nga extreme. No po? Kasi bakit?
despite nung nangyayari sa iyong pangit, na andito ka sa loob ng simbahan, nagpupuri ka sa Panginoon. Galak na galak kang nagtataas ng kamay, lumulod sa Kanya, Panginoon. Kahit ganito ang sitwasyon ko, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Alam ko, hubad din akong babalik. Amen. Parang hoblang. Amen. Dapat ganun yung heart natin. Ako po, sa totoo lang, bago po pumunta dito kanina, sakit ng katawan ko. Bakit ho? Isa po kasi sa isa sa napag-desisyonan ko, sabi ko, Lord, magbabagong buhay na ako ng 2016. Etong na meron ako, magiging abs. Kaya ab lang kasi singular. So, gusto ko maging plural to. Tama ba? Pag may S, may nakuha kayo. Di ba? So, sabi ko, Lord, magiging abs na tong ab. Kasi laki eh. Parang buteti. Anak ng palaka. So, nakuha po natin. Kaya kahapon ng umaga, bumangon ako ng alas 5 ng madaling araw, ginising ko si Sister Kim. Doon sa Neapolitan, inikot namin yon. Walking lang naman. 4 na ikot. Tapos, konting adjust sa pagkain, yung dating limang sandok ng kanin, ngayon, isa na lang sa 10 subuan. Hindi, joke lang. Isa na lang, isang kaldero pala. Isa na lang. Nag-a-adjust na pa sa food, sa pagkain. Tapos, ayun, sakit ng katawan ko. Hirap. Kaninang umaga, hirap bumangon. But, hindi Amen. Kahit kailangan gawin. Why? Kasi mahal mo yung ginagawa mong ito. Amen. Meron pang isang istorya, sabi nung nanay sa anak, anak, bumangon ka na. Linggo ngayon, magsasamba tayo. Sabi ng anak, ma, ayokong gumising. Dali na, gumising ka, mag-worship tayo. Ayoko, bigyan mo ako ng 3 dahilan. Magsasamba ako. Sabi ng nanay, anak, pinagpala tayo ni Lord. Matindi pagpapala sa atin ni Lord. Kaya magpupuri tayo sa Panginoon. Pangalawa, anak, wala tayong kakainin kapag hindi tayo nag-church. Pangatlo, bakit? Kasi anak, ikaw ang pastor. Are you there? Ay, salamat doon sa mga nakarelate. Amen. Yeah. Di ba? Tamad. Kailangan. Amen. Kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Are you there? Praise and worship team, mahal nyo ba ang pagpupuri sa Panginoon? Family life, mahal nyo ba ang pagpupuri sa Panginoon? Mga pastors, mahal ba ang pagpupuri sa Panginoon? Amen. Di ba? Are you there? So kung mahal po natin ang pagsamba, mahal po natin ang pagpupuri, sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala sa gawain. Sabi mo sa kanya, pabulong, utang na loob. Huwag kang mawawala. Amen? Amen. Huwag tayong mawawala sa gawain. Bakit? Napakasarap magpuri sa ating pong Diyos na buhay. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin si Lord doon. Yan. Amen. Ako worship. Palakpakan natin si Lord. Ganun lang naman kasimple. Papalakpakan mo si Lord. Nagpupuri ka na sa Panginoon. Amen. Next, number 4. Shabak. Sha, S-H-A-H-A, bak. Ang spelling po ng bak ay parang batch. B-A-C-H. Shabak. Amen. So, Shabak. Ang Shabak daw, tingnan niyo po ang meaning ng Shabak is to address a loud tone. You know?
To address a loud tone. Yung ano ka na, wow! Amen? A sound of triumphant. Ang sarap naman nun. Shout of victory. Wow! Sino po dito lagi pinagpapatagumpay ni Lord? Come on, shout! Woo! Amen. Thank you, Lord. Ang sarap. Amen. Dapat ganun. Shout of victory. Shout of triumphant. Ang sarap. To address a loud tone. Grabe yung tindi na ito. Wow! Grabe, Lord. Ang tindi mo, Lord. Ang tindi mo kung magmahal. Grabacious, bongacious, nakakatarantatious. Yung mga ganun bagay ba? Amen? Regine. Ganun lang. Parang no? Parang walang ka-power. Amen? So yan po natin yung talagang sigaw ng pinatagumpay ng Panginoon. Greater is He that is in me, that is in the world. Amen? If God is with us, sabi ng awiting kanina, sino ang tatalo sa iyo? Wala. Amen? Kaya ikaw, 2,000 years ago, pinatagumpay ka na ng ating Panginoon. Amen? Walang talo sa anak ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Hindi tayo talo. Walang talo. Amen? Walang talong anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, panalo ka lagi. Amen? So kung ikaw ay panalo lagi, mag-act ka as a, as a victorious Christian. Mag-act ka ng pinagtagumpay ka. Amen? Hindi parang nanluluma. Nangaano ka eh. Ay, wala kaming pangsaing. Wala kaming panluto. Walang baon si Bunso. Mamatay na lang ako. Ganon. Amen. Hi, buhay. Hi. Ganon. Amen. Ganon ba tayo? Tignan mo nga yung katabi mo, baka mamaya malungkot ang buhay niya, kalugin mo nga. At baka may nakasampay sa balikat niyan, tanungin mo, ilang kayo? Dali, ilang kayo dyan? Baka may something dyan. Amen? Kailangan laging masaya. Amen? Di ba kapag tagumpay, masaya? Kailangan laging masaya. Hindi yung parang lagi kang Biyernes Santo. Amen? Parang laging, alam yung itsura na masakit ang tiyan? Ano yung itsura na masakit ang tiyan? Pinagpapawisan malakit yan. Ayaw padampi ng electric pan yan. Kasi, gano'n ang itsura. Ang itsura ng hindi masaya. Hindi naman talaga masaya ang masakit ang tiyan. Kahapon kasi, pasensya na kayo, wala naman ako i-chismis, kundi buhay ko. Kahapon kasi, bumiyahe kami, nasa FX kami, nasa kalagitnaan ng kalsada ng Commonwealth at biglang yung tiyan ko, Diyos ko, Panginoon ko, unat ako ng upo. Yung aircon, nakatutok pa. Taas ka nga. Lahat ng balahibo sa katawan ko, tumayo na. Kasi yung tiyang, alam niyo yung talagang sumisigaw ng comfort room. Talagang sumisigaw ng banyo. Banyo. Sabi ko sa kanya, himasin mo tiyang ko, dali. Talagang, alam niyo yung feelings nun. Sino nakaranas nun? Diba? Alam niyo yung pakiramdam? Bongacious. Grabe, ang hirap. Alam niyo yung okay lang sa inyo, ganyang kakitid na upuan, maipit niyo lang yung butas ng pit niyo, doon sa upo. Kasi ang hirap. Amen?
Takbo kami ng Trinoma, talaga pasok. Pasok kami ng Pizza Hut. O, hanap, yun, 2. Talaga, success! Talagang di ba, victory. Are you there? O, di ba, kapag nakarelease ka, nakalaya ka, sarap. Woo! Woo! O, di ba? Tuwa-tuwa ka. Amen. Nakaka-relate po ba tayo? O, amen. Alam niyo po yung pakiramdam. Di ba ang sarap ng pakiramdam ng pinalaya? Pinalaya ka na ni Lord 2,000 years ago, nakakulong ka pa rin ngayon, ang lungkot ng buhay mo, kawawa ka naman, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, matagal ka ng pinalaya, kaya dapat magsaya ka. O, tignan mo, hindi masabi sa katabi, sa akin sinasabi. Sa katabi? Pastor, di makukumbinsi itong katabi ko ito Amen. Hallelujah! Are you there? Uulitin ko. Shabak means to address a loud tone to command a triumphant, a shout of triumphant, shout of victory, or shout of glory. Jesus! Thank you, Lord! Woo! Grabe ka, Panginoon. Walang perang bulsa ko. Mamaya, meron na yan. Sa pangalan ni Jesus. Hindi, wala akong pera. Hindi ganun. Kailangan masaya ka. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ka dapat. Why? Kasi tinitignan ni Lord kung paano ka magre-react dun sa meron ka ngayon. Remember, sabi ng Diyos, ang mapagkatiwalaan niya sa maliit, pagkakatiwalaan niya sa malaki. Ang gusto niyo, malaki agad. Ha? Ano? 20 pesos money miracle? Ha? Tinetesti mo na yan? Hindi. Parang ang gusto niyo yata money miracle, 20,000, 10,000, 5,000, 1,000. Amen. Pag 5 piso, nahihiya kang tumayo sa unahan. Ayoko mag-testify ng money miracle. Bakit? 5 piso lang yung money miracle ko kanina. Kung dyan ka, iyan ang binigay sa iyo ni Lord. Mapagkatiwalaan ka niya sa 5 piso, matuwa ka. Kung ako sa iyo, tatakbo ko sa unahan, hawakan ko si Mike. Grabe! Nagkaroon ako ng money miracle, naranasan ko si Lord. Magkano? 5 piso. Amen? Pero masaya ka. Pag nakita ni Lord yung puso mong yon, ano sasabihin sa iyo ni Lord? Grabe itong anak kong to, well done. My good and my faithful servant. Grabe ka, pinapalakpakan ka. Amen? Sabi niya, 5 piso, napagkatiwalaan kita sa 5 piso, ito pa ang another 5 piso. Amen? O at least, social ka, naging 10 na. Tapos, tuwan-tuwa ka na naman, woo! Woo! Shout of victory. Nagtaas ka ng kamay, lumuhod ka, grabe 10 piso, salamat. Di ba, tuwan-tuwa ka, 10 piso, sabi naman ni Lord, woo! Wow, grabe! Thank you, Lord. Nakakatuwa naman. Well done, my good and my faithful servant. O, ito na, 10 piso, napagkatiwala kita. Ito pa yung 10 piso, 20 na. Are you there? Habang ikaw ay napagkakatiwala ni Lord at nakikita niyang masaya ka, sa maliit na meron ka, bibigyan ka niya ng malaki, promise yan. Amen. Ayoko mag-share ng healing. Bakit? Yung pinag-pray ko, masakit lang naman yung ulo niya Tapos gumaling. Ayoko, maliit na bagay. I-share mo. I-testify mo. Isigaw mo sa buong mundo. Amen. Nagkaroon ako ng money miracle. Piso. Amen. Isigaw mo yun. First money miracle ko po, 2 piso. Tapos, hindi ko alam, yabang na yabang pa ako. Kasi, wala talagang 2 piso yung bulsa ko. Punta ako sa unahan. Hinawakan ko yung Mike, tuwan-tuwa ako. Kasi nagkaroon ako ng money miracle, 2 piso. Yung tao, walang reaksyon. Okay. Kasi 2 piso Amen. Kasi naririnig ko, usually, mga testimony, mga 500, 1,000. Tapos ako naman tuwan-tuwa kasi first time ko nakaranas yun. Ako yung Mike, 2 piso. 2 piso. Grabe si Lord. Yung mga tao okay.
Wala man lang, yung tao na nakaranas ng 1,000 money miracle, pagbaba niya, may mga lumapit, pa-impart. Pagbaba ko, wala man lang lumapit. Pa-impart naman, 2 piso eh. Amen? Hindi nila alam, mayroong matinding ginagawa si Lord doon. Amen? Check the motive of your heart. Yung 2 piso pong yun, pumanig po yun. Hanggang sa 5 digit. Money miracle. And hindi ko po alam, hindi ko po alam kung paano. Yung 2 piso naging 20,000. Money miracle in my bank account last 2 years ago. Amen? O kaya sinabi ko 2 years ago kasi pag ngayon, lalapit, pabalato naman. Ubus na ho. Yes, 2 years ago. In my bank account. Oh my God. Amen? Wala po nakakaalam nun. Pag-check ko ng ATM ko, bumulaga, 20,000 pesos. Oh my Lord God, purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Pagkatiwalaan ka lang niya. Sabi mo, dapat maging mabuting katiwala ka. Amen? Tapos, kapag binigyan ka, isigaw mo, huwag ka mahihiya. Amen? Number 5, halal. Sabi mo, halal. Opo, no, halal. Yun yung nagbibigay ng permit para makapasok yung mga pagkain dito sa Pilipinas. Halal. Halal. Ang meaning po ng halal is primary Hebrew root word is praise, no po, means hallelujah, no po. Ang ibig sabihin po ng halal is hallelujah, comes from the word halel. Ito daw po, ang halal daw po is to shine, to be clear, o to show a celebration clamorously foolish. Tinignan ko sa dictionary yung clamorously, parang alam niyo yung yung bangingi. Ganun pa, ganun ang meaning na. Grabe naman yun. Yung nagpupuri ka na parang baliw. Grabe. Hallelujah, Lord God. Diba, minsan, pag first-timer, pumasok dito, tapos nagpupuri tayo, nagtulundagan. Ano tawag sa atin? Di ba baliw? Amen. Mga baliw. Nag-hallelujah naman. Di ba, tawag nga dati nila sa atin, mga El Shaddai. Di, may tawag din sa atin eh. Yung, yung kanta nun? Alive, ayun. Yung mga alive forever mo. Ayan, tatawa yan. Kasi yung mga church dati, open. Alam niyo yung walang dingding? Yung mga church ng mga 1980s na, mga walang dingding, 1980, 81, 82, 85, mga ganong, usually mga, yung mga tent na church. Tapos makikita ng mga tao, mga live, tatawa yan. Kasi tatawa, di ba, pag praise and worship, tatawa. Mamaya iiyak yan, tignan mo, iiyak yan. Pag worship na nga naman, di ba, pag mabagal na yung song, at may mga usually, nanunumbalik, 1980s, sa iyong paglingap. Alam niyo yung mga kantang yon? Dinadalangin ang iyong pagtanggap. Ay, nag-iiyak ka na. Hinahanap ang iyong katwiran. Tapos yung mga tao na nakapalit, di ba sabi sa'yo, baliw. Kanina tawa ng tawa. Ngayon, iiyak na mo. Tatawa na naman yan. Yung last, di ba, victory song, di ba, mga usually, mga 1980s. Tapos bigla, tas kama yan. Di ba sabi sa'yo, mga baliw talaga. Amen? Ayun, karamihan sa mga baliw, katabi mo na ngayon. Nagsasabing baliw. Di ba dati, ayaw natin. Ngayon, no choice ka na. Ginagawa mo na ngayon. Amen? Di ba? Si Michael. Sabi niya, mga siraulo to. Amen.
Amen. Di po ba? Tingnan nyo, dati ang ano daw, ang halal daw is foolish. Grabe, hindi ko malunok yung ano. To be clamorously foolish. Ang ano yung pinakamababaw na clamorously? Ma'am, pinakamababaw na kay pastor. Nakakatawa. No? Parang nakakatawa tong mga to. Mga ganong bagay ba? Ay kay bali-baliwan Amen. Amen. Kaya namimiss ko rin yung mga katang yan, no? Alive, alive, alive forever. Masasayaw, my Jesus is alive, alive forever. Meron pa yan. Sing hallelujah. Woo, sing hallelujah. Yung mga yung, ano ba yan? My Jesus. Mga ganun pa yun. May tali-tali pa yun. Di ba mga 1980s? Alive forevermore, di ba? Tapos, this is the day. Mga ganun pa yun. That the Lord has made, that the Lord has made. Di ba? Amen? Amen. Tapos, ang mga palda, ang haba, ano? Sing hallelujah. Mga ganun. Di ba? Talaga naman. Amen. Ganun talaga masaya Para kang baliw-baliwan talaga, no? Pag na kay Lord ka, no? Pero ito yung baliw ka kay Lord, pero ang saya sa puso. Amen? Kasi nag-e-enjoy ka. Kasi alam mo, na kapag ginawa mo to, si Lord yung bahala sa'yo, bine-bless ka lalo ni Lord. Amen? Meron pong isang bagay na hindi nabibili sa tindahan. Alam niyo po kung ano yun? Ang salitang kapayapaan. Kapag nagpuri ka kay Lord, payapa ka Amen? Kahit bigat na bigat ka, kaya nga nandito ka ngayon Amen? Kaya nga mas pinili mo ang makilala si Lord, mas pinili mo ang naandito ka at makinig ngayong gabi, kasi nga alam mo na ang tanging solusyon sa lahat ng problemang meron tayo, ang Diyos lang. Amen? Kaya nga nandito ka, mas pinili mo purihin ng Diyos. Kaya kung pinili mo na nandito ka, ibigay mo na yung best mo, kapatid. Nandito ka na rin lang, gawin mo na. Huwag ka nang magsawa. Amen? Huwag ka nang matakot magtaas ng kamay, lumuhod sa Panginoon, umiyak ka, cry out loud. Para gawin mo sa Panginoon, huwag ka nang matakot. Huwag ka nang mahiya. Huwag ka na mahiya sa labas. Total kasi naandito ka May isang gumawa nun dito, ganun ka na rin ang tingin nila. Amen? Kaya kahit hindi mo ginagawa, tapos sinasabi ng iba na andito ka, kahit hindi mo kahit yung katabi mo ang gumagawa, ang tingin ng nasa labas, ginagawa mo rin yon. Amen? So kung ganun ka na nila tignan, di gawin mo na. Total, hindi ka naman nagbabackslide, ayaw mo rin naman lumabas, ayaw mo rin namang umalis dito, diba? O edi gawin mo na rin. Amen? Dahil ito na yung kultura ng simbahan, ito yung kultura ng Panginoon. Ang purihin natin siya ng ganitong pamamaraan. Amen? Sa ganitong pamamaraan. Hallelujah! Hindi po corny ang magpuri sa Panginoon. Kapatid, kaya ang sabi nga ni Pastor Edwin, I remember the word of Pastor Edwin, no po. Ang karanasan sa Panginoon, ang mga nababasa mo sa Bible at mga naririnig, atong mga himala na naririnig mo, hindi yan basta-basta idinudunong lang, ini-experience yan. Amen? May ginagawa yan physical. Gawin mo. Amen? O sige nga, gawin nga natin ngayon, malakas sa palakpak para sa Panginoon. Amen? Yung mas malakas pang palakpak para sa Panginoon. Amen? Diba ang sarap na may kasamang sigawan? Amen? Woo! Hallelujah! Amen. Kaya nga,
kung doon nila tayo nakilala sa alive, hindi dapat sa dead. Alive nga eh. Doon nila tayo nakilala eh. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Napansin nyo po, dahil sa pagkakakilala natin, ginawan nila tayo ng kanta, buhay, buhay, buhay si Superman. Ay, mga ano nila no? Yung mga kanta nung... Anyway, grabe. Amen, number 6. O yan, talagang ano. Number 6. Number 6, last two na lang po tayo, Zamar. Sabi mo, Zamar. Zamar, Z-A, tapos Mar. No po? Ang ibig sabihin daw ng Zamar is to touch the strings. Yan na mga nagigitara, no? Nagigitara ka to pluck the strings. Yan. Dung, 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 dung. Yung mga ganun, pinapatunog mo yung gitara. Ang tawag daw po dyan is Zamar, no po? Tayo ay, ano ba tawag dito? To touch the string and to pluck the strings. Nagpupuri tayo sa pamamagitan ng tugtugan. Sabi mo, tugstugan. Diba? Nagpupuri tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng tugtugan. Diba? Kaya nga, ang pangit magpuri sa Panginoon kapag, ano lang, diba? Walang tugtog, parang kulang, no? Pwede naman kumanta ka, palakpak, parang ano no? Parang wala ring dating no? Parang, oo, meron naman, kaya lang, hindi kumpleto Amen? Parang pag kinanta mo na yung, this is our time, this is our place, this is parang wala, kung may maririnig mo pa ng effects yan, at saka sounds yan. E di ang ganda niyan. Amen? Meron ba dito, gusto himi ka magpuri? Walang sound? Meron pong simbahan para po sa inyo. Doon, bawal ang malik. Tunog lang ng piano, maririnig mo. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Purihin natin ang Panginoon. Diba? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise is the Lord. Buksan sa pahina 143. Praise is the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ayan. Medyo. Galing tayo dun Amen. Ito po, biblical. Makikita po natin sa Psalms 21 verse 13, Psalms 150, and Psalms 66. Amen? Tingnan niyo po So ito po ay biblical. Sabihin mo, biblical ang tugtugan. Biblical yan. Kaya nga meron tayo yan Ngayon kung naririndi ka dito, meron simbahan talagang open for you. Doon hindi nakakarindi ang praise and worship doon. Talagang ka lang, magbubuklat ka lang ng libro. Page 143. Nandun yun. Yung mga pag gusto mo ng ganun tugtugan. Amen? Pero dito, sa atin, masaya kasi tayo. Let everything that has breath, praise the Lord forever. Di ba yung mga tugtugan natin dito Let everything that my soul, praise the Lord. Alam niyo yung kantang yun? Pwede ba tawagin praise and worship team? Sige, natin. Alam niyo yan? Alam? Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heaven, praise Him. And the whole earth praise Him. Alam. Yeah, alam. Alam din. Amen. Next one. Tingnan niyo po, next one, number 7, last. Born again na talaga ako sa time. Number 7, tehila. Sabi mo, tehila. Hindi po tequila. Kasi yung tequila, nakakalasing yon. Tehila. Tehila, T-E-H-I-L-L-A-H. Ang tehila daw ay pag-awit. To sing, to loud, and to give praise, use our voice.
Amen. Ang tehila daw ay pagbibigay ng awitin sa Panginoon. Amen. Kaya yung kanta, yan. Biblical yan. Amen. Sino dito yung totoo, sintonado? Alam mo, sintonado ka, wala kang talent sa pag-awit, nahihirapan ka dong, o nahihirapan ka day kumanta, wag kang problema. Why? Kasi wala pong sintonado sa Panginoon. Once na binigay mo yung boses mo sa Kanya, kahit nasa key of G kami at nasa key of F ka, wala pong problema. Amen? Hindi yung tunog ng boses mo ang titignan ni Lord. Ang titignan niya sa iyo, yung puso mo na umaawit sa Kanya. Amen? Amen? Kaya lang, utang na loob, huwag ka na lang mag-mikropono. No, hayaan mo na po dun sa mga singer yan. Amen? Oo, naiintindihan ka na po namin. Na po. So, purihin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Yun po ang tihila. Amen. In Psalms 22 verse 3, Psalms 34 verse 1. Can you stand right now? Tayo po tumayo sa Panginoon.